the justice system did not grind. It is the law of men, the law of men that prevailed upon the rest of the authorities. Nadulas ang dila dyan Nicolas Torre. Nung sinabi niya in passing, no, that our mission is to put him on the plane. Yes. Yan ang mga... So, if you have a mission, Kaya mayroong utos. Sino ang nag-utos ng gumawa ng misyon na yan? Yun ang kinakatakutan nila. Kaya, itong walang hiya na Bersamin, na nag-traidor kay President Duterte, hindi na niya maalala na hindi naman siya qualified talagang maging Chief Justice dahil may mga mas magaling pa sa kanya. Dahil sa mga kibitcher na nagbubulong kay Presidente. Bersamin was never judged. There was really no vetting process na maging Chief Justice siya. Sabi-sabi lang at binubulong lang kay Presidente kaya naging Chief Justice siya. Pero naging Chief Justice siya, nagsisip-sip kay Digong, pagkatapos nag-retire, mayroon na namang mga tumutulak, Pinagbigyan uli, ginawa ng chairman ng GSIS. And yet he doesn't even remember, he doesn't even recall that Duterte made him somebody, otherwise he would have been proven. Been left in the dustbin of history as just a mere associate justice. Nagkaroon siya ng prestige. Mayroon pang isa dyan, yung kanyang kapartner in well, the cliche is a partner in crime, but I'm not saying that, but kapartner niya naging Chief Justice din. At ngayon nakikinabang doon sa anong pangalan nito? Nakikinabang sa Soler. Sa Soler, pare. Direktor sa Soler. Of course, at the behest of the person in Malacanang. The behest of the mastermind. The mastermind. So, yun po, ito, tingnan mo itong Bersamin na ito. Anong pinagsasabi nito? We learned about the topics kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. So we had a look at this invitation and we determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of the letter. Tingnan mo ito, pinipredict na nila, general naman yung mga minensyon ni Amy na magiging probable questions that will be lodged through to the parang weather, pino-forecast resource persons, mga cabinet members and many others. Marami nga dyan hindi kasama sa executive privilege like yung sila Torre. Yung mga ibang mga minor hindi naman covered ng executive privilege yan. Because hindi, alam mo, executive privilege dito, those who are in the know or those who have knowledge about what the executive himself has said, has spoken, and has instructed. Ito bang mga police, ito bang mga mayroon bang direct yan? Pero
inaano na ni Bersamin, bakit ayaw mong sabihin in particular? Ha? Nanguhula ka lang sa gustong gagawin ni Amy. At blanket decision ang inagawa mo, kasi you are fearing that it will be at the doorstep of your president, who is the mastermind of the kidnapping of President Duterte. Yun po ang katotohanan dyan, Bersamin. Pero ang nangangamoy dito, itong ginagawa ni Bersamin is covering up. Hindi ba siya magiging accessory after the crime yan? Sa illegal arrest, illegal detention at kidnapping ng presidente? In fact, with due respect, no, even based on the preliminary reports ni Amy, and of course the statement of Senator Cayetano, there are already criminal offenses that were committed by this henchmen of Marcos, especially Nicolas Torre, and other members of the cabinet. Marami ng On video pa. alam mo, there will be a reckoning period in history. Tingnan mo ngayon sa United States of America, in the aftermath of the Biden administration, the appointment of Pam Bondi as the DOJ Secretary, or the Attorney General in particular of the United States, there are now certain individuals that are being even those who were pardoned by, magkaiba kasi yung batas natin dito at saka sa Amerika. Dito, you cannot pardon anyone until proven, until a verdict of conviction. Doon sa United States, pwedeng if you are suspected of being filed or being charged for a crime, Pwede. i-pardon ka na ahead of time. But it seems that there are questions now raised in the pardon of yung congressman na senator ngayon from California, yung anak ni Cheney, Cheney, anak ni Vice President Cheney, and yung anak ni Biden na who was already found guilty of a crime, itong si what's the name, anak ni Biden, Hunter Biden, and so many others, pinardo na. So ibig sabihin dito, hindi pwedeng ipardon. But if there will be a change of administration, and the one will be at the helm, that is someone who has been persecuted, there will be probably reckoning period, pare. Heads will roll. Heads will roll. And that is closing already. That is closing. With 14% na lang ang natitira Trust rating. na trust rating. And after 1 month, Ni Marcos. after 1 month, bababa pa yan to negative. Sino pang maniniwala dyan? And kawawa yung kanyang mga nagsisip-sip na matitino man lang sana ito, matitino naman sana, dahil desperate na bumalik sa Senado, under the banner of bagoong na alyansa. Tingnan mo yung mga tao na yan. And I hope that even if ako does not believe that the candidates of PDP Laban are really winnable, but because
of Duterte's incarceration, baka biglang maging winnable sila without even considering their capabilities. Oo. Ang napupuna ko lang naman dyan, may kapabilidad si Marcoleta, si Lambino, si Bongo, si Bato. Yun lang naman ang nakikita ko dyan. Yung mga iba, yun talagang suka ang sinasabi ni Marcos. But with due respect, I mean, that's my personal view, no? Pero malay mo, baka manalo kayo. Because this is ominous eh. This is, alam mo, history repeats itself. Noynoy Aquino, or Abnoy for short, was never a candidate for the president. Yeah. It was Marojas. Pero namatay si Cory. Someone who has never been considered because he was an Abnoy suddenly became the candidate. Tinalo pa nga si Manny Villar. Tinalo pa si, I think Miriam was also a candidate. Dahil, because of the Cory magic. The outpouring of Ramos won because of the Cory magic. Noynoy won because of the death of Cory. So yun po. And Cory became president because of the death of her husband, Ninoy Aquino. And now, certain senators might win because of the kidnapping of President Duterte. But I just hope that wag naman sana yung isang kandidato dyan na traidor na pakawala ni Marcos. Wag naman sana magkamali kayo mga DDS. Kasi klarong-klaro na yun daw ang nagsumbong or nagmonitor sa movement ni Pangulong Duterte habang nandoon sa Hong Kong. Yun ang sabi-sabi. Well, I cannot conclude on that, but there are most likely telltale story about it, mga kababayan. Paring Ado, ano masabi mo? well, nakalimutan mo yata si Kibuloy, pare. Sama natin si Kibuloy. Alam mo, yun lang nga, pare. Si Kibuloy, with due respect, worthy naman na manalo din. Accident. Pero, alam mo, yung kanyang mga tauhan, imbis mag-rally sila para sa taong bayan, mag-rally sila para Maalis si Marcos. maalis si Marcos, Nadadala rin sa nagpapagoyo sa PDP laban. Nawawala tuloy yung role nila in strategic role in this time of history. in the time of history. Alam mo, hindi, okay naman yan na ipapanalangin, ano ninyo si Pastor Kibuloy. Pero, alam nyo, mga KOJC members, with due respect, we have a bigger fight. It's not only the fight of Kibuloy. We have a bigger fight, and you should be going for that fight. For the Filipino people. Yan din ang Not only for one person, but for the entire nation that is now naghihingalo ang bansa natin. So, wag kayong maging makasarili. So, kung mag-rally man kayo, mag-rally kayo as ordinary Pilipino. At makisali kayo doon sa mga lumalaban na ano yung organization nyo? Marcos Alice Jan. Marcos resign. Huwag kayong maging makasarili, mga KOJC members. Or huwag kayong mag-groupthink with the PDP. Carve your own destiny. Carve your own Hayaan mo yung PDP, ang taong bayan. Pero kung ginamit kayong mga henchmen and you have lost your cause,
for the Filipino people, Sayang. manatili na lang kayo sa mga bahay-bahay nyo kung wala naman kayong conviction para sa taong bayan. Oo. So, yun po ang masasabi natin. So, going back to the hearing of Amy Marcos, ito po, ibalik natin yung hearing. Oo. Yung executive privilege kasi naging cabinet member nga kayo at talagang may limitasyon yon. Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological at nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release, at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila. Daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila. At may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng tatlo parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal
na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha, naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Wag na tayo magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if you were to assume that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity, why were these not detected by our intelligence officers? I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas sa OP, NSC, DND, AFP. Ang Philippine Army may hiwalay, Air Force may hiwalay, Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. Totoo ba na right in front of their faces, hindi naman nila nakita lahat ito? Mahirap talaga paniwalaan. At eto pa, meron na din tayong case build-up na narinig. At andito tayo, yung case build-up ng DOJ. Kanina, nag-umpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4, Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build-up, and file the appropriate criminal charges. So, klaro na yun. And sana, andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba in-interview sina Senator Laila De Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalatok. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita
tayong bago. March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong case build-up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi maliwanag. Humihingi sila nung umpisan ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So, sana yung DOJ i-confirm nila. There already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team magbabayad sila para mag-draft ng complaint for murder against those responsible for the death of 3 nationals in the Davao prison. Kung may case build-up, may draft of the complaint, why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? I wanted to verify kung totoo nga na yung DOJ pinagtatanggol yung ICC jurisdiction in the cases before the Supreme Court. It appears that the DOJ is arguing there is no investigation or prosecution in the relevant EJK cases. But in fact, sila mismo may task force, meron ng report, may hinihingi na ng mga private lawyer, meron na ring Quadcom sa Kongreso, merong Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba naman ito? Mismo si Solicitor General talagang umatras na sa pagtatanggol ng posisyon na yan kasi ang sabi nga niya talaga namang meron ng case build-up mismo sa ilalim natin sa building na ito sa DOJ. Kaya hindi po katanggap-tanggap. At any point, kung ang ating mga kasamahan may idadagdag, pakisabi na lang po. Pero eto pa, narinig natin na mayroong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Sabi niya, hindi ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ayan. Sige. Pwede natin ipakita. Ayan. Laksan lang po yung volume. Laksan lang natin yung volume, please. Dapat sige. Hindi nag-stop. Attorney Dana, yung ating technical please, napakahina naman ng volume natin. Attorney Dana, yung former president of the Hague, and we need to no matter what on that day. So paano po ibinaba sa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you na no matter what we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag, may Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. At maliwanag na ang
PNO had prepared a secret plan o plan na pursuit to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng Sambayanan, kung kailan nag-umpisa to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat. Kundi, nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klarong-klaro na. Madam Chair, may I move that this committee issue a subpoena duces tecum to the PNP to produce that document? Madam Chair, before you rule on that, did the cabinet secretaries also submit already the whole video? Kasi they said last time Putol. na they will submit their version of the whole video. Kasi I agree with Senator Bato that any piece of evidence that is not confidential or does not violate national security should be handed over so that we can be fair to them, diba? We don't want to come out with reports then sasabihin nila ay hindi yan yung nasa buong video, ay hindi yan yung nasa plano, diba? So maybe we can request them and then if they don't give it then we subpoena it. But I submit to you, Madam Chair. Yes, I'm in full agreement with both our senators. And certainly, the comment that there was no plan until they received the Interpol warrant or diffusion order is highly doubtful. Pati yung New York Times, alam yung balita tungkol sa plano. Bakit tayo walang maibigay na plano sa ating komite? Pagkatapos yung complete video na hinahanap ni Senator Cayetana, tama po kayo. Hanggang Madam ngayon, Chair. hindi pa nabigay. Pero baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. So hindi talaga pwedeng ibigay muna sa atin. Senator Bato, anong comment nyo dan? I'm waiting. Magkapit bahay tayo o sige. Ang liwaliwanag na meron talagang extensive and exhaustive plan, 80 pages. Then the administration was already anticipating the application for a warrant of arrest and the issuance bear off. It's also apparent there was some kind of communication and coordination with the ICC. It's well known that some officials of the DOJ as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the president of the ICC in Japan. So we are very deeply concerned about this contradiction in the claims. Kasi ang liwaliwanag na may communication and coordination na, tapos may sinasabi pang mga official channel through DOJ sa The Hague, backdoor channel. Bakit tinatago pa ng gobyerno? Tapos na to Tapos na ito, hindi na siya national security issue. How could the administration have known for weeks, if not months, in advance that the ICC will issue a warrant of arrest if, as claimed by the Secretary of Justice, the country was not communicating with the ICC? Parang hindi ka panipaniwala na gulat naman tayong lahat. So Madam sana yan klinaro nila. Yes, Senator Cayetano. On your point that feel free to interject, just on the point of ongoing investigations, o may kaso ba? I was really deeply disturbed and shocked when Secretary Boying Remulla told us that lahat nung this is my words so I will refer to the record naman sa eksakto niyang sinabi at yung terminology, but sabi niya, Senator Bato, nung huling hearing na parang lahat, and you might want to refute that if you have information, but sabi kasi niya lahat daw nung wrongful death po yung ginamit niya ay wala daw record, walang blatter, wala daw talaga. Tapos halimbawa may gunshot wound
tapos nakalagay cardiac arrest, di ba? I don't know if that is cardiac arrest because of, I don't know. But ang point ko lang, na-surprise at na-shock ako because when I was in the cabinet, before kami mag-explain abroad, hindi binubunot sa hangin yon. Nagmi-meeting yan, whether with the DILG or whether with the Chief PNP. I have had several meetings with Senator Bato when he was Chief PNP and I was still a senator. Kasi hindi naman ako magsasalita dito na hindi ko muna tinanong sa kanya. So, aside from yung mga ni-reveal mo na very telling details, I think we owe it to the public. Yung sinabi po ng, let me frame it this way, no? Kung pro-Duterte ka, you want accountability. Yes, but we want accountability here in the Philippines at yung tamang process. Kasi two wrongs does not make a right. If you are anti-Duterte, you also want accountability. But you also want to do it right. Because two wrongs doesn't make it correct. Meaning, kung ma-dismiss yan sa ICC o kaya mag-change ng administration, balik na naman. So, whether you're pro or anti-Duterte, we want the rule of law, gusto natin tama. Last point lang, Madam Chair. Yung chilling effect, di ba? So kapag yung pinag-uusapan whether yung warrant arrest sa mga cyber libel or, tignan nyo po ilang taon na ba? 2016, 2025. 9 years ko nang kadebate si Senator De Lima, just like some others of us, former Senator De Lima, 9 years, di ba? 9 years na. Usually, yung usual, 30,000 yan, 16,000. So nagsasagutan kami sa issue. First time na nagdebate kami 2-3 weeks ago, ang una niyang sabi, dapat yan si Cayetano kasama sa ICC. Di ba? And then after that, naglabas sila ng redacted. And then mayroon ding iba, like former Senator Tria. Marami pang susunod dyan. So may chilling effect to. Sa akin okay lang kasi sanay akong akutin di ba? Sanay naman na ganun. But ang point ko lang, Madam Chair, that's why we have to get to the bottom of this. For example, in the case of Senator Bato, kailangan alam natin pagka may lumabas, can he have his counsel of his own choice? Can he be examined by a doctor? Pwede ba siyang mag-resist kasi wala naman Philippine order? Pwede ba siyang isakay bigla sa airplano? Mabigat yan, baka ma-overloading yung airplano. No? So, dinadaan ko lang po sa biro, pero hindi biro yung ito. Let me stop with one example, Mama. Kasi maraming progressive groups. Siyempre, dahil nga sa history kay President Duterte, so I'll assume good faith sa progressive groups. Assuming na human rights activists sila, assuming na may mga napatay na extrajudicial killing, naisip ba nung progressive groups na yan na pag biglang may nakitang hukay wherever in the Philippines, kahit sabi mo yung hukay na yan ay 20, 30, 40 years na, at may 50 nakalibing doon or 43, katulad na rin lang nung kay President Duterte. Tapos ang sabihin nung kusino man, let's say retired military or retired intelligence officer, sir, mass grave nung komunista yan. Pinatay yan during 2012. Nung pinatay yan, 2012, may ICC pa. Payag ba tayo na yung mga progressive group, pati yung mga congressmen na progressive group, ay bigla na lang kukunin, isasakay sa airplano, dadalhin sa Hague, na hindi sila makakapunta sa Philippine courts? So, whatever kasi we decide here and whatever as a nation we decide, Madam Chair, is applicable to all of us. Di ba yung sinabi ni President Erap na weather lang yan? Kaya kailangan may batas. Para kahit anong weather, klaro yung karapatan mo. So let me stop there, but thank you for that intervention, Madam. Maraming salamat. This is a long exchange of ideas among senators. But ang bottom line dito, pinpointed na talaga. And maski hindi sinasabi ni Senator Amy kung sino talaga yung nagpapatupad ng lahat na to, it only points to the brother, yung bangag na Pangulo. Siya talaga ang nag-mastermind nito lahat. And hindi naman gagalaw ang mga miyembro ng kabinete, ang mga PNP, kung walang
kumpas sa kanya, hindi ba, paring Ado? So, pyramid yan eh. So I hope at the end of this day, or at the end of the day, after all is said and done in that hearing, in fact, we can point a precedent concerning a hearing done in the past, chaired by no other than then Senator Gordon, on the hearing on Parmali. In fact, the recommendation or the report pointed to President Duterte as in the one involved in the Parmali fiasco. Now, if indeed there's a precedent that a report can point to even a president, and this is one issue, one hearing that it is yung kay Dick Gordon nga, allegations lang yun, nililink lang niya si Bongo, nililink lang niya si pangalan niya Yusek Lloyd Lau kay Duterte. But dito, it is not linking Marcos. It is Marcos himself that is being pinpointed to have ordered. At every turn, Every pitch and turn, Marcos. Marcos. And I just hope that my president naman, will really point to her brother. Si Gordon sinama si Duterte Yes. sa kaso, Yes. formally charged. And this one, even before the end of this hearing, the Senate can already recommend to the Ombudsman the filing of charges. Ito, very clear yung nagsisinungaling, si Anyo. Nagsisinungaling, wala daw siyang monitoring tungkol sa mga ICC na nagpunta. But Amy was able to get from the Bureau of Immigration or from her own contacts So the names of ICC. DOJ has not also admitted to the fact that there were already ICC representatives who have interaction with government department officials. So very clear. And itong mga opla na ito, you cannot deny this fact. So ang bottom line nito, ito lang. They will request for a subpoena. Pero is the Senate President, he is dilly-dallying. Mayroon lang dalawang ni-request na subpoena, but pinapapunta pa niya sa legal. Pero kung tatanungin mo siya, napakahilig magbigay ng opinion. Hindi naman pwedeng masabi siguro natin na si Escudero sa kanyang kayabangan na magbigay ng mga opinion tungkol sa legal the impeachment, dito sa pagdakip kay Duterte, nagbibigay siya ng kanyang legal opinion. He could be even better than the legal of the Senate. Bakit mo pa ibibigay abogado rin sa legal ng Senate, sa legal department, when you yourself can already decide to approve or not the subpoena orders on these people requested by the chairman of the committee. This is a test for Escudero. Kung talaga bang pata at utusan siya ni Marcos o hindi ba? We have already said in the past that it was Marcos responsible for his election. But he has a duty to this country. He has a duty as a Senate President. Whether he is Marcos ikangay wimp or not,
he should issue the subpoenas as soon as possible. Ha? Kasi that is the mandate of your job, Mr. Escudero. Hindi ba po, paring Ado? Well, unless napangakuan si Cheese Na maging vice presidente. maging presidente pag natanggal si Sara Duterte. And that is, ano ba yan? Yes. Ano bang tawag niyan? Wishful thinking. That's a wishful thinking. And ngayon, damn if you do, damn if you don't. Oo. So you better just do. Kaya nga, ang dami na nga niyang pronouncements na walang basihan eh. Lalo na yung sa arrest ni Duterte, kung anong mga pinagdadaldal na wala out of this world. So, there are indications that Hindi mo papatay ang sunog na ito. he will be acting as a official of the executive rather than the Senate. Oh. Hindi ba? But you become an accessory after the crime, just like the executive secretary. Of course. Kasi kasama ka sa cover-up. So, yun lang po mga kababayan. Let's cross our fingers and I just hope Mabakan. I hope and pray that in Amy Marcos, even if he was doubted by certain people, but now that what she's doing is a tall order and her revelations is no longer a protector of her brother, but it's a far cry from the past. And I'm thinking that he's doing this for the people and of course for herself to win the senatorial election if there is gonna be. After all these revelations from Amy, I don't think it will ever be the same again when the sister will pinpoint to the brother as the one that sold our sovereignty to the foreigners, mga kababayan. Eto brute. Yes, sir. Eto brute. Magandang hapon po. Maligayang bati sa lahat ng mga Pilipino at hinihikayat ko po kayo na magbuklod-buklod tayo. Huwag nang maggawa-gawa pa ng mga organization, magpataasan ng ihi. Iisa lang tayo lahat, regardless of which color, which creed, which organization. We only have one goal, which is people power. And that is people power for. Yun lang po ang hangarin ng buong Pilipino na bayan. Suma total, Marcos alis dyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.